So ikaw naman honestly natutuwa ka na bukod sa James Blanco ang tawag sa'yo tatay to ni Inigo. Alam mo, sa totoo lang talaga, hindi ko talaga pinapayagan yung mga anak ko na mag-artista. Si Inigo kasi nung nakausap namin Yes, oo. dito, ganun din ang sinabi niya. Hindi pa kayo nag-uusap. Oo, kung napanood ko yung interview mo sa kanya, na napapansin ko kasi ngayon, pag sumama ang loob ng magulang, masama rin loob ng anak. How about the mom of your kids? Parang okay lang sa inyo na wala na ako. As a dad, hindi mo na inisip na ang directly affected dito ay ang mga anak. Yes, like ngayon, naapektuhan ng mga anak ko. Hindi ka nagtatanong sa sarili mo kung anong nagawa mong kasalanan. Totoo, ngayon ko lang i-reveal to. Nakita ng mga anak ko to, ng 3 anak ko. Ang chismoso lalaki. Oo, totoo. Galit ako sa chismoso, sobra. So, Sobra. galit ka sa akin. Marami na ako nasampal na chismoso sa amin. Kaya masakit. Sakit. Ayun ang pinaka-ayoko talaga na. Ito yung mga ganitong interview kasi. Kaya nga sinabi mo, paano ko wala na ako bukas? Sino marinig ng kwento ko? Hindi nila malalaman yung kwento ko. Sinong hindi makakakilala sa kanya? Gwapong-gwapo nung una nga naming kita ngayon. Ngayon lang kami una nagkita. Parang namalik mata ko. Ito ba si James Blanco? Pero siya po, si James Blanco. Ay, mga Ayan. maraming salamat at alam mo, Oo. napapanood ko na sa YouTube ito. At nandito na rin ako. Maraming salamat. Sa maaalala ko, last nakita natin party pa ng ABS. ABS. Oo. Sobra. Siguro may 10 years ago na. Oh More. my God, tinan mo. Kaya namalikmata ako nung kita. So, anong ginagawa mo? Bakit ka nananatiling bata ang itsura? Dahil alam naman natin, ang mga artista po kasi talagang, pag artista sila, ayaw nilang tumanda. Gumagawa sila lahat ng paraan para ang madadagdagan lang edad, pero hindi yung Madelay lang. Madelay yung age. pelegis ng mukha, Yes. yung tanda, yung mga wrinkles. Ikaw, anong sikreto? Alam mo, sekreto ko, ito simple lang. Huwag kayo magpa-stress, huwag kayo magbisyo, good heart. Kasi nakikita kita sa nag-gym-gym ka Yes, yun. Talaga, hindi ko talaga natanggal yan. Ever since talagang may sports ako. Boxing, Muay Thai, basketball. Ay ngayon, nag-start na ako ng pickleball. Ayun, gym. Yan lagi kong ginagawa. Puro sports. Walang bisyo. Umiinom. Pero wala akong, hindi ko nag-try ang smoke. Wala. Any drugs. Wala ko yan. Hindi ko natikman yan kahit ano. Ang linis masyado ni James Hindi Blanco. naman. So, wala kang plano bang mag-vlog? Kasi lagi kang may update sa IG mo. Nasa sasakyan ka, papunta ako ng taping, papunta ako sa ganito. Wala naman. Natutuwa lang kasi ako. Parang yun yung way ko lang para pasalamatan yung mga tao. Sa pagbabalag, parang wala akong hilig. Kasi medyo, hindi naman tamad. Parang ang dami na kasing meron. So parang wala akong maisip na nagagawin ko. Parang ito lang yung way ko siguro para pasalamatan yung mga tao. Dahil hanggang ngayon, nagsusupport pa rin sa akin. Nakikilala pa ako. Minsan, may mga bata. Nagugulat ako, sabi ko may mga bata, mga 20s. Hoy, nanonood kami ng Cruz versus Cruz, ganyan. Nakakatawa. Kaya minsan, kaya nagla-live ako. Minsan, natuto na rin ako mag-TikTok. So dati, hindi naman... Sumasakit ka na sa trend ngayon. Yes, oo. So, pero hindi lang, nagla-live lang din ako. Kasi gusto nila ako makita kung ano yung ginagawa ko. Pag nasa gym ako, ayun, nagla-live ako ng TikTok. So, pag ikaw ba nakikita ng mga tao, nadadagdagan na yung bati sa'yo, like, ay, si James Blanco. Pangalawa, uy, yan yung tatay ni Gose. So, anong pakiramdam? Masarap, siyempre, ang sarap ng pakiramdam kasi hindi ko na-imagine na, alam mo yun, magkakaroon ako ng anak na makakasama ko rin sa industry. Alam mo, sa totoo lang talaga, hindi ko talaga pinapayagan yung mga anak ko na mag-artista hanggang hindi pa sila tapos mag-aral. Okay. So, wala. Si Inigo at saka si Basti, lagi sumasama sa akin sa tapingan nung bata pa talaga sila. So, merong isang kwento na meron akong taping ng MMK, kay Julia Barreto yun. Ngayon, kasama si Inigo at si Basti. Okay. Siguro mga Sa set? Sinama mo lang sa set? Lagi sila sumasama. Okay. Tapos, dumating yung time na sabi ni Inigo, umiyak siya Daddy, ayoko na mag-school. Inglesero yung mga anak ko, hindi lumala sa akin. Sorry anak ko mga Inglesero. So, kaya pag ako kausap, Tagalog, dumudugo ilong ko So, Inglesero talaga yung mga yun So, Daddy, parang sabi niya, ayoko na mag-school. Sabi ko, bakit? Ako lang mag-driver sa'yo. Gusto niya sumama lagi sa taping. Okay. So yun, tas wala, sumasama na sa akin kasi nung time hindi pa nag-aaral. Sumasama lagi sa taping. Natutulog
natutulog kami sa bed, andun siya. Andun yung dalawa. Buntot ko talaga yung mga yun. And then, nanggulat na lang ako, ginagawa ko yung Forever Young sa GMA. Sumama na naman siya sa akin, sabi ko, Inigo, alam ko na yung style mo. Sabi ko, hindi nga pwede. Noong time kasi, sabi ko, sige, papayagan kita, modeling muna, commercial ka. So, nagsunod-sunod yung commercial na, tapos, pakanda ng katawan, tapos sumama sa akin sa taping. Nanonood na sa taping. Eh, hindi alam na anak ko. Hanggang sa, nilapitan ako ng EP namin, James, walang partner kasi si Althea. Baka pwede namin kunin si Inigo. No, kung hindi po talaga pwede. Eh, kaibigan ko kasi ang PM ng Forever Young. Sabi ko, Sir Arnel, hindi pa talaga mag-artista yan eh. Kinukuha na siya, tumawag din sa akin ng Sparkle. Sabi ko, please lang, i-gift mo na sa akin. Sabi ko na, kasi once na, kasi ganun nangyari kasi sa akin yung Mama Ogs eh. Nung college ako, player na ako ng school, nag-modeling din ako, and then, nag-aaral, napasok na ako sa industry, wala na. Kumikita na ako ng pera eh. Hindi na ako nakabalik sa school. Sabi ko parang sayang yung oras kasi dire-diretso, sa awa ng Diyos, dire-diretso yung career ko. Bumalik ako sa school, wala na ako maano kasi natutulog na lang ako sa classroom. Wala na nangyari. So, sabi ko, ayoko matulad ka doon, anak. And then, sabi ko, sa kalating taon na lang, sabi ko, anak, tapusin mo and then mag-artista ka, 'di ba? At least may babalikan ka. Sabi ko sa kanya. Fallback siya. Oo, kasi mahirap kasi sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa Pilipinas. Pag wala kang tinapos dito sa atin, medyo alam mo na. Paano ka na-convince or na-surprise ka ba nung pumasok siya bigla sa PBB? Nagulat na lang ako eh. Dad, sabi niya sa akin na pinakita na lang sa akin yung papel, Dad. Pasok na ako sa PBB. Oh, wala na akong magagawa kasi syempre talagang Na-excite ka ba? Natuwa ka? Nalungkot ka dahil mauudlot yung pag-aaral? in a way, oo, medyo nalungkot na masaya. Pero syempre, pangarap ng anak ko yun. Pangarap niya yun. And talagang gustong-gusto niya. Wala akong magawa kasi nasa tamang edad na naman na siya. Anong gusto niyang gawin sa buhay niya, alam niya yung path na direksyon para sa kanya. Sabi ko, sige anak, napangako mo naman na babalik ka sa school. Sabi ko, iba pa rin talaga yung may tinapos. Kasi sabi ko, di naman ako nagtatago or nagyayabang kasi puro basketball ako nung araw eh. Ang focus ko lang, bola. Kaya puro bola lang alam ko dati. Alam mo yun? Sabi ko sana kung ngayon, kung inabot ko yung pag-aaral na ganyan, siguro ang galing ko magsalita. Ako, aminado naman ako. Hindi ako magaling mag-English. Sabi ko sa kanya. Nag-i-English ako, pero hindi ako magaling. So, kaya sabi ko, anak, ayoko kayong matulad sa akin na ganyan. Kasi kayo ang gagaling nyo magsalita. Kahit sino pwede nyo kausapin. Diba? Ako rin naman nakikipag-usap. Pero like, kunyari, sa role, nahirapan ako kasi bulol ako. Diba? Tapos mag-i-English pa ako. kaya sabi ko, tapusin nyo na. So, ngayong wala na sa PBB, si Inigo ba ay nagbalik sa school? Wala akong alam, wala pa akong balita. Kasi parang trimester kasi sila eh. So, may pasok pa. Siguro hindi pa siya makapasok. Kasi twice a week lang ang pasok ng Lasal eh. Siguro, wala akong idea. So, ikaw naman, honestly, natutuwa ka na bukod sa James Blanco ang tawag sa'yo eh. Tatay to ni Inigo. Oo. Natutuwa ka naman. Natutuwa Okay. ako. Nabanggit mo kanina, wala kang balita. So, syempre, iba magtataka, ba't hindi ba sila magkasama? Hindi ba sila nasa isang bahay? Si Inigo kasi nung nakausap namin dito, parang ganun din ang sinabi niya. Hindi pa kayo nag-uusap. Napanood ko yung interview mo sa kanya. Since then, hindi pa kami nakakapag-usap talaga, honestly. So, how's your relationship with your kids now? Hindi ko masabi eh. Are you living alone? Yes. You're living alone. Yes. So, kumusta yung si James Blanco na naging isa? Kasi, sorry, nakikita ko kasi sa IG mo noon, kasama mo yung closeness mo sa mga anak mo, gym buddies kayo. Tapos, biglang nakikita na lang namin, nagsusolo ka ng gym. Masakit. Sobrang sakit. Kasi, sorry sa mga siguro sa opinion ko lang to. Ang tingin kasi sa mga tatay parang super strong, hindi nasasaktan. Yung parang laging nababaliwala ang mga tatay. Masakit kasi very, very close kami ng mga anak ko. Si Inigo, si Basti, si Atlee. Ako nagturo sa kanila ng sports eh. Si Inigo, ako nagturo sa kanila mag-basketball since may natutunan ko since nung nag-player ako, tinuruan ko siya. Hindi ko naman niyayabang anak ko. Magaling mag-basketball yan eh. Si Basti magaling din mag-basketball. Pareho silang magaling. So naging varsity sila ng school. Tapos yung daughter ko, sporty rin. Sinasama ko sa gym. And all of a sudden, wala na. So ilang months na. So, mula nung pumasok si Inigo, hanggang paglabas si Inigo at hanggang ngayon. Yes, hindi pa. Wala pa kayong communication? No. Not even a text message? Wala. Did you try to reach out? Nag-effort si James? Kasi may napanood ako talaga. Nasaktan ako talaga.
Alam mo, ayoko naman talaga pag-usapan to talaga. Sorry naano ko lang kasi syempre, obviously, they would want to know about yung dynamics niyo ng anak niyo na nawala bigla sa IG. Nagtataka ngayon yung mga tao. So, yung sinasabi mo na masakit, saan galing yung masakit? Mamoji kasi, ito kasi, alam mo naman, 26 years na ako sa industry. Pero wala naman ako naging kaaway or mga bad issues sa akin sa industry. Totoo. And ito yung kinakatakutan ko eh. Diba? Na meron man ako unting na-embag. Ang prinsipyo ko sa buhay, wala akong papamanang pera sa inyo, na malaking pera sa inyo. Ang mapapamana ko lang, may mga mabubuti akong kaibigan. Pag dumating yung panahon, natapos kayo mag-aaral, yung mga kaibigan ko na may mga negosyo, pwede kayo lumapit, na ayan, anak ni James Blanco yan, matino yan. Yung tatay niyan, hindi nanloko, wala niloko sa pera yan. Yung pagkakatiwalaan, yun lang kaya kong ipagmalaki sa kanila na kahit nakatalikod ka, hindi ka sisiraan yan, hindi magbag-badmouth sa'yo yan. Di even single centavo. Wala akong nilokong tao, wala akong ninakaw na pera. So, kaya kong humarap kahit kanino. So, yun ang kaya ko ipamanan sa mga bata. Nasaktan ka lang because yung dating yung dynamics, hindi na nangyayari ngayon. Hindi na, oo. Kasi, Because magkaiba na yung bahay niyo. hindi naman. Kalapit lang kami ng bahay. Walking distance na yung bahay namin. Okay. Isang village lang naman eh. So baka magtaka sila, ang lapit ng bahay, ba't hindi sila nagkikita? Kasi masakit sa akin kasi siyempre ayokong siyempre pag-uusapan yung anak ko negative kasi di bali ako na lang buson lang sa akin bibitbitin ko yan. Ayoko masaktan yung mga anak ko eh. Lalong-lalo na kasi ngayon dahil nga nasa industry na rin siya, talagang hindi maiiwasan lalo na pag nagla-live ako minsan, hinahanap siya kasi yung routine namin ng mga anak ko eh, yung routine namin eh. And biglang siyempre nawala. Namimiss mo? Sobra, kasi anak ko, buhay ko eh. Buhay ko yung mga anak ko eh. And ang buhay ko nasa Diyos na like sinabi ko sa iyo, sa mga anak ko. Kasi hindi yung ginagawa ko, hindi na para sa akin to eh. Yung ginagawa ko, yung mga pinapayo ko sa kanila, is para sa magiging anak nila, hindi na para sa akin. Kasi hindi naman ako pabata eh. Patanda ako eh. Alam naman natin yun eh. Ang buhay natin, papunta naman tayo dun. Hindi natin alam kung kailan. Siyempre, dahil the more dumadagdag ang edad natin, lumalabas na rin yung mga sakit-sakit natin sa katawan. Yun yung mga namimiss ko na lagi kong inaano sa kanila na huwag niyong hintayin na mapunta ako sa ospital o mapunta ako sa ganito and then biglang sabihin niyo sa akin na magpalakas ka dad, babawi. Hindi ko na maintindihan yun eh. Dahil nakarate ka na sa ospital. Hindi ko na maintindihan yun. Because ayaw mong gawin yun. Ayaw mong marinig yun, ayaw mong ma-encounter yun. Someday na pag nasa ospital ka na, huwag kayong pupunta? Hindi naman. Kasi ayokong masasaktan. Kasi ayokong bumigat yung damdamin nila eh. Ayokong masaktan sila. Kasi kunyari ako, darating tayo doon eh. Hindi ako natatakot kasi mamatay. Kasi alam kong puso ko na sa Diyos ako eh. Kaya nung bata yung bata pa yung mga anak ko, pag tinanong mo, magugulat ka. Are you afraid na wala sa mundo? No. Yung bunso ko, pag tinanong mo, no. Why? Pag dinan sila, kasi na kay Lord kami. Tinuro ko sila ng gano'n. Ang ganda ng promise ng Diyos eh. So, ngayon, ang pinapaliwanag ko lang, lagi niyong iparamdam yung pagmamahal niyo habang malakas pa. Kasi ako, hindi ako napupunta sa wake. Hindi rin ako napupunta sa hospital. Kasi ayoko makita yung loved ones ko na nakaratay doon na nahirapan kasi nasasaktan ako. Kasi hindi yun yung gusto kong makita sa mga mahal ko sa buhay. Gusto mo malakas sila? Malakas sila. Hindi ako napupunta eh. Ako, namatay mami ko, sobrang hirap na hirap ako. Bago ako nakapunta ng hospital, hanggang sa namatay yung mami ko, siguro 3 days na nakaburol mami ko bago pa ako nakapunta. Kasi yun yung natutunan ko. Kasi hindi ko na sa nanay ko na, Mami, I love you. Hindi ko nayakap nanay ko ng ganun eh. Lagi ko kong sinasabi lagi na pagpahalagaan nyo ang isang tao habang nandito. Kasi bukas makalawa after this interview, malay natin, wala na ako. Lalo na mag-isa ako sa bahay, di ba? So, ano yung kwento ko? Hindi nyo na narinig. Ayoko masaktan yung mga anak ko, ayoko masaktan yung mga mahal ko sa buhay. Do you miss them? Sobra. Alam na mga anak ko yan eh, Mama Odze. Ako, kung papipiliin lang ako, di ba may kasabihan na lahat tayo gusto pumunta sa langit, pero ayaw mauna. No, ako hindi. Nagmamadali pa ako. Oh? Yes, mamadali pa ako. Ako na, una na. Ipapunta na ako sa langit eh. Bakit pa ako mag-stay dito? Ang ganda-ganda ng promise ng Panginoon eh. Bakit pa ako dito? Nagsasuffer ako dito eh. Minsan, di ba meron tayong paralysis, di ba? Hindi ko na nilalaban na minsan yun. Talaga? Oo, hindi ko na nilalaban na minsan yun. Di ba minsan tayo, sabihin, yung hinlalaki mo, igalaw mo para, hindi ko na nilalaban na minsan yun. Oo, yung parang bangungot. Ang mga to, yun ang sinasabi nila, di ba? Ba't naman? Kasi, Minsan lang ang buhay. maiksi ang buhay. Yeah. Isang beses lang tayo magbuhay, isang beses lang tayo mamamatay. Kaya nga, ba't mo hindi inaawat? Kasi andun ako sa andun yung pangako ng Diyos eh.
wala na akong pain na mararamdaman dito. Alam mo, in a way, masaya ako sa mga taong tumanggap sa Diyos na mga namatay. Alam kong kung saan sila pupunta eh. Tayo ngayon kawawa dito eh. Kasi tayo dito ngayon na nagsasuffer tayo. Nagpapakahirap tayo. Trabaho tayo ng trabaho. Diba? Eh paano kung namatay ka wala kang Diyos? Kawawa tayo. Hindi naman yan self-pity. Ano? No. Dahil mag-isa ka lang, alam mong paggising mo, ikaw pa rin, kasama mong sarili mo, yun lang. Matagal na ako mag-isa eh. Sanay ka na. Oo, ever since matagal na ako mag-isa. Nabuhay naman talaga ako mag-isa eh. Are you just waiting for them to reach out? Alam mo, ang tatay, isang kindat lang naman yan eh. Wala na maraming salita. Kilala ako ng mga anak ko. Kilala nila yung ugali ko. Hindi ako yung tao na mahirap please. Ayoko lang yung matigas ang puso. Lagi kong tinuturo sa mga tao yan, sa mga anak ko, lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Pero kami magkakapatid, before hindi kami close. Pero ngayon, kami magkakapatid, hindi pwedeng mawala na nag-video call kami magkakapatid. And gusto ko rin sa mga anak ko, ganun din. 'Di ba na yung loved ones ninyo, huwag nyo hayaan na lumipas yung araw, na hindi nyo naparamdam. Simple text, simple hello, it's enough. So, ganun lang. Ba't hindi ikaw, hindi ikaw as a dad ang mangumusta? Maraming beses na eh. Kaso, ayoko naman, ayun nga, God, di ba? Ayaw mo ipilit ang sarili mo? Kasi pag importante ka sa isang tao, hindi mo kala isiksik ng isang bagay eh. Hindi mo pwedeng fit in yung sarili mo eh. Kaka-fit in mo sa isang bagay, hindi mo na alam kung nasan ka. May isip na sila, malalaki na sila. Yeah, pero kahit kung nasanay ka noon na lagi mo kasama mga anak mo, at ngayon na hindi mo sila kasama, ako tatay din ako. Pag wala sa paningin ng mga anak ko, nag-aalala ako. Sobra. Ganun Kasi, ka? hirap, Mama Ons. Iba kasi ako na tatay, alam nila yan. Maano ako eh, clingy ako eh. Sobra. Alam mo ba yung mga anak ko, kahit malalaki na yan, pag nasa mall, pag kunyari may bibilin lang, o kunyari may binili lang ako something sa kanila, kikis yan sa akin. Alam mo, may kwento yan eh. Nasa mall kami. Siguro mga 9 or 8 si Inigo and Basti. Kumikis pa yan sa akin. Nag-i-smack pa yan sa akin. Tapos once, nakita sila ng friend nila, bitaw sa akin. Tapos di kumis. Naluwa ako. Sabi ko, 8 and 9 sila? Oo. Naluwa ako. Sabi ko, anak, wag na wag kayo mahihiya na hinahawakan nyo ang kamay ng tatay ninyo, ng magulang ninyo. Kasi baka sa susunod na hawakan yun, kamay ng magulang nyo, baka nasa wheelchair na, inaalalayan nyo sa ospital. Mas masarap na makita kayo ng mga tao na sweet tayo. Huwag nyo kakayahin pagmamahal ninyo. Huwag nyo kakayahin na mahalik kayo. Lalaki kayo, walang problema. Kasi pagdating natin sa langit, hahalik tayo sa Diyos eh. Namimiss mo yun? Sobra, kasi hanggang ngayon naman umahalik yan sa akin eh. Ever since. Kahit nasa gym kami, pag nasa gym kami, kunyari, bigyan ko siya ng exercise, nakita niya na gumanda yung katawan niya, yayakap sa akin, yung anak ko, yan, si Inigo, si Basti, si Atali. So, ganun sila eh. Nagbago ba ang mga anak mo? Sa palagay mo? Dahil higit kanino man mas kailala mo ang mga anak mo. Kasi tagal na namin din nag-uusap eh. Hindi ko kasi alam. Wala akong alam eh. Kasi lapit lang ng bahay ko. Hindi ko alam. Wala talaga Gusto akong... mo na lang intindihin? Oo, iniintindi ko na lang kasi anak ko yun. Mahal ko mga anak ko. Ayoko sila masaktan. Kaya nga sabi ko, ako na lang yung masaktan. Minsan nga may mga nasasagot ako sa... Na basher? Oo. Anong binabash sa'yo? May negative kasi kay Inigo. So, syempre... So, bilang magulang, hindi ka makatiis? Oo, kasi hindi naman ganun yung anak ko eh. Like what sinasabi, man-child yung anak ko. Manyaki, sabi ganun. Oo, sa loob ng PBB. Oh. So, ako kasi, ina-analyze ko lahat eh. Ako kasi bilang magulang, hindi porki magulang ninyo ako, sabi ko, kakampi ako sa inyo. Pag may mali-mali, ganun ako eh. Ang sinasabi ko nga sa club, nung payo ko sila habang lumalaki sila, pag kayo nalaman ko, kunyari, nag-drugs kayo at nahuli kayo, pakukulong ko kayo. Galit ako sa nagdadrugs talaga. Dad, anak mo kami. No, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Gumawa kayo ng kataran, gumawa kayo ng ganito, ng gulo kayo, ng gulpi kayo, pakukulong. Hindi ko kayo kakampihan. How about the mom of your kids? Kumusta yung dynamics niya as co-parents? Alam mo, natutunan ko kasi sa buhay, hindi ako masalitang tao pag wala akong masasabing ayoko makasalita ng pag wala akong sasabihin na Maganda. tahimik na lang ako. Kasi maraming may alam niyan. Kasi marami rin akong kilala na hiwalay. Co-parenting ang Alam na marami yan. Pero as a dad, hindi mo inisip na ang directly affected dito ay ang mga anak? Yes. Like ngayon, naapektuhan ng mga anak ko. Lahat sila. Yung bunso ko, lalo na yung bunso ko. Kasi tatawag lagi yun sa akin pag lunch break na. Maglalambing na yun. Dad, ganyan. Pwede pag-grab mo ko, ganyan sa school, ng food. Everyday yun. Dad. Until now? Hindi na ngayon. Kasi last year pa kami huling usap eh. Ba't naputol? Hindi ko alam eh. Wala ko idea eh. Hindi ko rin alam. Kasi right after lumabas si Inigo sa PBB,
Lagi ko nga sinasabi, hindi ko makukorek ang sarili ko kung ikukwento sa ibang tao. Sa akin yung ikwento. Para yung kung meron man akong pagkakamali o may pagkukulang man ako lang makakasagot nun. Hindi ibang tao. Kasi pag ibang tao, si chismis at dadagdagan lang yan eh. Eh ako hindi, alam na marami kahit sa lugar namin. Dati sobrang dami kong kaibigan. Lahat yan natapyas. Ngayon nalaman ko, ang chismoso lalaki. Oo, totoo. Galit ako sa chismoso, sobra. So, Sobra. galit ka sa akin. Hindi. Eh yun, hindi naman nila trabaho yung ano eh. Sabi ko, Mas chismoso pa sila sa totoong chismoso. aba sobra. Di ba, dahil mag-isa ako sa bahay, sabi ko, hindi ko niyata kilala sarili ko. Teka lang, puntahan ko nga yung mga chismoso sa labas namin. Mas kilala nila ako eh. Mas kilala na yung pagkatao natin eh, di ba? So ganun eh. Wala, kinat ko talaga yun. Talagang best friend ko na tinalang sa akin. More circle ka na lang. Yes, sobra. Unti lang. Hindi mo, siguro, may mentor ko sa church. Tapos yung mga kaibigan ko since elementary. Hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin. Wala hindi lalampasan 10 yung mga totoong kaibigan ko na masasandalan ko na talagang alam ko na yung parang hindi na nagpaparamdam to. Tatawag yun. Mag-video call. Kami magkakaibigan. Video call. Nag-I love you kami. Magkakaibigan. Ganun kami. Aside from God, Yes, oo. doon ka na lang sa kanila kumakapit kasi nag-iisa ka na lang. Oo, kasi kilalang kilala ko ng mga kaibigan ko. So, kung kilalang kilala mong sarili mo, hindi ka nagtatanong sa sarili mo kung anong nagawa mong kasalanan. Nabasa ko sa Bible kasi, di ba? The more ka lumalapit sa Panginoon, mas maraming bibigay sa'yo trials eh. Marami kang pagdadaanan eh. Kasi ayaw ng demonyo na mapalapit ka sa Diyos para malaman ng Diyos kung talagang para sa Kanya ka. Kasi kung dito lang sa ganitong problema lang gigiba ka at mawawala tiwala mo sa Diyos, hindi ka para sa Diyos. Siguro nagpakamatay na ako. Pero, syempre, the good thing about you is nag-aalangan ka pa rin magsalita because ayaw mo makasakit. Ayoko talaga. Lalo na't involve ang family. Oo, marami akong pinagdaanan na ng mga dati. Alam ko, parang nag-offer sa akin yung MMK na iyan yung buhay ko. Marami sasaktan eh. Ayaw mo. Ayoko. Marami masasaktan at makikita na lang masaya, ganito. Pero pag binuksan mo ang puso ko, So, wala kang partner ngayon, nililigawan, wala. parang ayoko na eh. Pagod na ako eh. Iba yung napagod sa na-traumatize. Pareho. Kasi sa edad ko kasi unti lang ang naging girlfriend ko eh. Sobra. Asawa agad kasi. So, hindi ako maraming girlfriend. So, parang, naging girlfriend ko yung mami ni Inigo. Mag-asawa ko na agad. Pag tumingin ako sa isang bagay kasi, hinahawakan ko yun na alam ko na pang matagal na yun eh. Na hindi pwedeng mabasag. Kung hindi pareho tayo ng wavelength, huwag ka na lang pumasok sa buhay mo. Hindi naman ako karindin na pwedeng kang kumain basta-basta lang eh. Na kahit sino pwedeng kumain eh. Hindi naman ganun eh. Kasi sabi ko nga lagi, ang pagkalalaki nawawala yan eh. Lumilipas yan. So ako tumitingin ako dun hanggang pagtanda. Pero kung hindi, huwag ka na lang pumasok. Ano na lang hiling ni James? Honestly, ang hiling ko, yung mga anak ko, mas mapalapit sa Panginoon, mag-isip sila mabuti, maiksi ang buhay. Huwag masyado magmadali. Ang bagay darating at darating sa yun. Kasi meron talagang para sa atin binigay ang Panginoon. So, huwag kayong magmadali. Kasi ako, nung araw, sabi ko, kung mababalik ko lang, sana hindi na ako tumanda. Ang sarap ng maging bata, wala kang problema. Laging sinasabi sa kanila yan. Huwag kayong magmadali. Hanggat When you say magmadali, kasi si Inigo, medyo si Inigo eh. Gusto niya ganito agad, ganito. Easy, yung bata pa, 20 ka pa lang. Kasi ako, very short lang. Ang aga ko kasi naging Sorry sa mga kapatid ko. Humingi lang ako ng paintulot sa mga kapatid ko. Breadwinner ba masasabi ng... breadwinner, maaga kang kumayod. Maaga, sobra. 20 years old, sino daw ninigo. Ako na yung support sa mga kapatid ko. Pero hindi naman ako nagsisisi doon. Masaya ako doon. And kaya yung sinasabi ko kay Inigo, sa mga anak ko, kay Basi, kay Atali, huwag madali. Kasi pag dumating na yung time, nagtrabaho kayo, hanggang doon na yun. Hanggang dulo na yun, hindi na kayo hihinto. Hanggang may binabayaran na kayong bills, dire-diretso na yun. Enjoy nyo yung life. Enjoy nyo yung buhay ninyo sa maging mabuti, maka-Diyos, kayo manglamang ng kapwa ninyo. Huwag kayo manghusga ng kapwa ninyo. So dahil sa nakikita nyo yung physical, hindi ko sinasabi anak ko sa lahat. Kasi nung dami ko na nakikita ngayon, daming nagsasalita, daming ganito. Huwag kayo manghusga sa nakikita ninyo sa panlabas, kapwa ninyo. Oo. Sa nakikita nyo lang na kayo lang yung pupunta sa langit, hindi totoo yan. Huwag tayong tumingin doon. Ang tinitindan Diyos yung puso. Pero pwede mo pa rin sabihin sa kanila na andyan ka lang? Bukas yes. ang lines mo? Anytime, anak. Ako naman, alam nila ako, very, soft ako pagdating sa ganyan. Mababaw lang ako, Mama Orns. Hindi ako yung tipong tao na... Yung babaw ng kaligayahan mo, hindi mo pa nararamdaman sa kanila. Parang kasi ngayon, napapansin ko kasi ngayon, sa mga kabataan, pag sumama ang loob ng magulang, masama rin loob ng anak. Ngayon. So, sino na lang? Kaya ako, niyakap ko na ng sarili ko. So, ikaw, James.
Ayun, kausapin ko na sarili ko, hindi mo na ng sarili mo. Wala eh, kailangan magtulungan eh. Kaya sinasabi ko, bakit nagagawa ninyo sa kaibigan ninyo na mag-sorry, nagagawa nyo humingi ng kung may nagawa kang pagkakamali. Dapat sa magulang ninyo, sa lahat, kahit sino man makakapanood nito, yung mga mahal nyo sa buhay, hindi nakakaya humingi ng tawad. Mas nakakatawa yun. Hindi nakakaya magtanong kung may problema. Hindi nakakaya mangamusta. Mas nakakaya yung mamatay yung isang tao at hindi mo nakamusta. Diba? Yun yung sinasabi ko lagi. Huwag nyo hihintayin na Anong na-realize mo pagdating sa relasyon ng anak sa ama? hindi lagi tama ang magulang. Kasi ako, tinatanong ko yung mga anak ko eh, anak, hindi porki tatay ninyo ako hindi ako nagkakamali. Tumatanggap ako ng pagkakamali. Pinapayaw ko ng mga anak ko. I mean, minsan anak ko sabi niya, Dad, makipag-date ka na nga lang. Kaya ganyan. Mag-girlfriend ka na. Anak, hindi naman ganun kadali. Ganun kami mag-usap ng mga bata. Kasi meron mga tatay na parang entitled, tatay ako. Hindi ako ganun eh. Makinig kayo sa akin, hindi. Nakikinig ko sa mga anak ko. Yung bunso ko nga minsan sabihin sa akin, Dad, enough na. Kaya, uwi na tayo. Wala, uwi ako. Bunso eh. Nakikinig ako. Ano kayo eh? Pamilya kayo eh. Di ba? Hindi naman purki tatay ka, laging tama yung sinasabi mo. Kasi kailangan ko rin malaman yung pinagdadaanan din nila. Kasi nadaanan nila yan eh. Kailangan kong puntahan yung mundo din nila para maintindihan ko rin sila. Oo. So since sa ngayon hindi ka nakikita ng mga anak mo, anong gusto mo sabihin sa kanila? Miss na miss ko na kayo, sobra. Parang barkado ko si mana ko eh. Napakasakit. Napakasakit talaga. Siyempre, masakit din nawalan ako ng magulang. Mas masakit din ngayon. Na hindi mo nakikita yung mga anak mo? Oo, kasi alam ko nandiyan na yung anak ko eh. Alam kong, di ba? Nandyan lang sila, di ba? Nakikita ko sa social media. Yun yung masakit na. Kumbaga nagkakasya ka na lang na makita sila sa Sokmed. Inuna ko na nga sila, tinanggal ko na nga sila sa social media eh. Para hindi ko na rin makita. Oo. Kasi gusto ko ma-realize nila na parang okay lang sa inyo na wala na ako. Parang okay na lang din eh. Parang titingnan ko, parang, alam mo yun, parang di naman din sila nababother na parang wala naman na sila. Parang okay na sila na wala ka. Oo. Parang ganun. Kaya masakit. Ayun ang pinaka-ayoko talaga na. Ito yung mga ganitong interview kasi. Ayokong na ano yung... Kaya nga sinabi mo, paano ko wala na ako bukas? Sino marinig ng kwento ko? Hindi nila malalaman yung kwento ko. Sobrang mahal na mahal ko yung ano ko. Yeah. Yun ang importante. Mahal na mahal mo yung anak mo. Sobra. Ang kaligayahan ng magulang kaya yung tanggalin para sa mga anak na. Hindi naman ako masamang tatay. Hindi ako nambubugbog ng anak. Hindi ako nananakit ng anak. Oo, nanakit ako ng ibang tao. Ayun, si Basti, may nakita. Sasakyan, Mama Odge. Hold-upper. Nag-hold si Basti sa gas station. Tuwakbo ko. Inupa akong hold-upper. Pero hindi naman kayo na-hold up. Hindi. Pinasok ng 7-Eleven. Nasa gas station kami. Kilala ko ng mga anak ko kasi nakikita nila ako kung paano ako. Pag may nambastos, to. Ngayon ko lang i-reveal to. Nakita ng mga anak ko to, ng 3 anak ko. One time, birthday ni Inigo. Nasa restaurant kami. Tapos may foreigner nang babastos. Nanghahamon ng suntukan. So ngayon, yung waiter ngayon, na kaibigan ko nandun sa kabilang, Sir James, sabi niya, yung foreigner doon, sabi niya, naghahanap ng, sinasakal yung sabi ko, sige. Sabi nung anak ko, dati, huwag mo nang puntahan. Kilala niya ako eh. So ngayon, nilabas ko lang, sabi ko, hindi, awating ko lang. Ngayon, pagkita, ang laking tao, Mama Hodge. Mapapalunok ka sa laki. 5'9 ako, 6'4 yun, tas malaki talaga. Sakal-sakal niya. Napalaban tuloy ako ng Inglisan. Tiga England. Di paglapit yung gano'n. Siyempre, nakipag-usap ako sa Marulmanay. Ininsigurto tayo bilang Pilipino. Sabi ko, natapakan ng Pilipino. Ayaw na ayaw ko yan. Yan ang mga problem ko talaga. Yan ang nagiging away ko talaga. Pag tinapakan yung pagiging Pilipino ko, Pilipino natin, ininsulto tayo bilang Pilipino, lalo na dito, hindi ako maurong talaga. Ano nangyari? Tulog. Binanatan mo. Tulog. Naisa. Pantan. Kasi gusto ko lang din magpasalamat sa ninong Ronnie Ricketts ko. Yan kasi nag-ano sa akin, ng bakbakan. Martial arts. And then, tinuloy-tuloy ko na lang. Doon napatunay yung strength mo. Pero ang weakness mo, ay, mga anak ko. Mga anak ko. Talagang... doon ka mahina. Oo, kasi naniniwala ako. Walang malakas sa tatay pagdating sa mga anak. Pagdating sa pamilya. Kahit gaano ka kasiga, kahit gaano ka pa kabarumbado, papatak ang pawis sa mata mo. Ganun ako nakita ng mga anak ko. Hindi ko naman tinatanggi yun. Hindi ka maramot magbigay ng tulong. Ng pagsagip. Hindi. Ayun, nakwento ko, ayoko naman. Kasi yung good deeds mo, hindi mo naman kailangan. Diba? Hindi naman kailangan ipagmalaki yun eh. Hindi. Kinukwento mo to dahil gusto mong may panggalingan ng magandang ugali ang anak mo. Dahil sa nakikita sa'yo. Nakita nila, hindi yun kwento ng ibang tao. Na-witness nila yun. Nakita nila yun na, di ba kasi ako yung sa tatay ko, kwento na lang ng kaibigan nila yun. Ito, na-witness ng mga anak ko kung paano ako sa tao, nakita nila. Kasi yung mga anak ko, ayaw rin nila na pag may nagchichismis, maalis yan. Sabi ko kasi sa kanila lagi, matakot kayo sa tao, yung nagchichismis sa kapwa niya. At kinukwento siya yun. Diyan kayo matakot.
Ako kasi, Mama Ods, hindi ako ganyan eh. Ako yung tao na pag may sinabi sa akin na, uy, si ano, ganyan yan. Teka lang muna, nakakatakot ka. Kaya hindi ko naman kilala yun eh. Saka, inaano mo yung privacy ko eh. Gusto ko ba marinig yan? Diba? May ganyan ako eh. Yan ang away ko lagi. So, ako, pagsasabihan mo ako ng chismis, sa ano hindi sa industry sa labas. Pag may gumaganon sa akin, uy, teka lang muna. Gusto ko ba marinig yan? Ayoko naman marinig yan eh. Bakit mo sa akin ikukwento yan? Saka hindi ka involved. Oh, diba? So, lalo na pag kaibigan ko, naku, Mama Ods, makakatikim talaga ng sampal sa akin. Totoo, ganun ako. Yan na, medyo nare-reveal ko na. Sa'yo ko lang ni-reveal yan dito sa show mo. Na marami na ako nasampal na chismoso sa amin. Bilin mo kay Inigo, ngayong siya ay artista na. Anak, alam mo naman, lagi ko sa yung bilin kahit hindi ka pa nag-artista. Simpleng-simple lang ngayon nasa industry ka. Ito lang naman sikreto sa industry para tumakal ka. Pakikisama, respeto, at wag na wag kang lalaki ang ulo. Kung ano may marating mo, kung ano may papuri na maratanggap mo, pasok dito, labas dito. Then after the ikaw pa rin yan. Kasi minsan marami ako nakikita ngayon, nakabataan, napapansin ko, kala nila yung kasikatan yun lang. Hindi ganun eh. Wala na ngayon yung mga batang hindi na marunong bumati. Kami nung araw, sino ka? Sikat ka na ba? Mama Ods, ako. Hindi na pwede ganyan yan. Hindi na nga pwede, pero yung discipline. Ako minsan, hindi ko naman sinasabing soft yung mga bata. Pero sana kahit hindi nyo personal na kilala, alam nyo katrabaho nyo. Batiin nyo. Mas nakakahiya kasi na hindi ka bumabati. Kahit crew yan, tapikin mo. Idol, kuya, tapikin mo. Basta nandun. Mas nakakahiya pag ang tao nakita ng mayabang ka, suplado ka, mahirap burahin. So yun lang, ganun kasimple lang ang industry. Ikaw ba pag nagkakasakit ka, sino nag-aalaga sa'yo? Sarili ko din. Hindi ka tumatawag ng tulong, sa ibang tao, sa Wala anak na mo, eh. hindi mo binabalita na meron ako sakit, masama Alam naman pakiramdam. nila eh. Alam naman nila, pag nagkakasakit ako, napopost naman ako. Oo. Kasi sin naman nila na may sakit ako. Nasisin nila, tapos, Ngayon, wala na ano na ako sa sarili ko kasi alam mo yun. Matagal na ako nag-iisa. at sanay ka na. Isa naman ako talaga eh. O sinasanay mo sa sarili. Hindi ko sinasanay kasi hindi ko naman naranasan na, bukod sa mga anak ko, hindi ko naranasan na may nag-care sa akin. Awan. So sanay ka na, nang walang nag-care sa'yo. Hindi sanay, mahirap maging sanay. Hindi ka pwede maging sanay eh. Maghahanap ka eh. 'Di ba? Minsan masarap yung may kayakap ka eh. Na minsan pag uwi mo, yung na-achieve mo, kanino mo kukwento, may iyakap sa'yo pag may problema ka, may tatapik sa'yo na ganyan, may problema ka. Siguro kung walang Diyos talaga, wala na talaga ako eh. Pero iba pa rin yan eh. Iba pa rin yung yakap yung sincere na yakap na, halika, pagtulungan natin to. Bibit-biti ka, itatayo ka, makaya natin yan. Wala eh. Hindi ko siya naramdaman. May bilin ka ba sa nanay ng mga bata? Wala akong maisip eh. Take care of the kids? Siguro naman naalagaan niya naman yan sa sobra. Kasi ayaw nga niya pakita sa akin eh. Siguro, baka sobra lang siguro sa pag-aalaga. Kasi ayaw pakita sa akin eh. Sana one day mag-usap kayo, no? Ayaw eh. Mahirap kasi mahirap. For the kids lang. Tumulong na yung mga bata para doon eh. Matigas ang nanay? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Kasi alam ng mga nanonood yan. Alam ng mga malalapit namin sa ano. Sana meron magpayo na makikinig ka. Kasi dami ko naman kilalang hiwalay na couple eh. Ayos naman sila eh. Ako naman para sa anak lang naman ako eh. Wala naman ako ibang hiling eh. Anong bilin mo sa mga anak in general? Maging marespeto kayo sa mga magulang ninyo at mahalin ninyo. Mahalin niyo ng totoo. Huwag muna kayong magmahal ng ibang tao kung di nyo kaya mahalin ng totoo ang magulang. Kung meron man nagawa ang magulang, hindi perpekto ang magulang. Tandaan ninyo, kung ano man kayo ngayon, dahil sa magulang ninyo yan. Kung bakit kayo naging strong, kung bakit kayo nagsisipag, dahil meron kayo natutunan sa magulang niyo or meron kayong nakita na magsisibag ako para patunayan ko sa magulang ko. Huwag nyo laging tatanggal sa equation ang magulang.